humanda ka. Haharap ka kinabukasan sa isang matinding pagsubok. Kakaiba talaga. Himala na buhay ka pa, Mateo. Sa palagay mo, may kinalaman nga ang kwintas na yan sa lahat ng mga nangyari. Hindi aksidente ang lahat ng ito. Ang hayop na yun. Isang ganid. Walang kaluluwa. Demonyo. Bakit niya ginagawa to sa mga tao? Ano? Akala mo ba'y ganun-ganun lang ako kadaling kalaban? Nagkakabali ka! Sige, subukan mo! Ipakita mo ang kahiyupan mo! Pero ngayong gabi, ikaw ang matatapos! At hindi ako! Hindi ako! Hindi ako! Hindi ako! Dati ang sabi nila, delikado ang Tondo kasi may mga taong halang daw ang bituka. Pero hindi naman ganun katotoo yun. Kasi nung 20 anyos pa lang ako, may sikreto akong nalaman. Isang sikretong alam kong mahirap paniwalaan. Nalaman ko na hindi lang mga ordinaryong kriminal ang gumagawa ng katarantaduhan dito, kundi mga aswang na nambibiktima. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang isang kwento ng kababalaghan na nangyari nung kabataan ko sa Tondo. Isang kwento kung saan nalaman ko na hindi lahat ng halimaw ay nagtatago sa dilim. Yung iba, nagsusuot ng mamahaling barong, nakangiti sa mga tao at nagpapakitang tao. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mateo, isang basurero. At ito ang aking kwento. Hoy! Hayop ka! Snatcher! Ibalik mo yung bag ni ate! Hoy! Bigi ka ba? Abat! Oo! Huwag ka nang tatakbo, punyemas ka! Sige, subukan mo! Hoy! Sa kabila ng pananakot ko sa lalaking snatcher, ay tumakas pa din ito. Kaya naman hinabol ko talaga siya. Madaling araw pa lang ng mga sandaling yon. At saktong nangunguha ako ng mga kalakal nang may marinig akong humihingi ng tulong. Isang babae, dahil nahablot ang dala niyang bag. Hoy! Anak ng putya! Naiinis na ako ha! Sabi ng tigil eh! Tigil! Nagpatuloy ako sa pagtakbo at ilang sandali ay bigla akong napahinto nang makita ang isang kahoy na nakasandal sa pader. Mabilis ko yung kinuha at gamit ang aking lakas, ibinato ko ito sa lalaking tumatakbo. Natawa ko nang tamaan ko siya sa ulo at nadapa sa semento. Agad ko siyang nalapitan at inapakan ng madiin ang kanyang likod. Sira ulo ka ha? Pinagod mo ako ha? Akala mo siguro makakatakas ka no? Akin na yung bag, akin na! Laki-laki ng katawan mo, hindi ka magtrabaho na maayos. Nakakahiya ka. Yumuko ako at sapilitang kinuha ang bag sa kamay nito. Tinignan ko ang laman at nang makumpirmang walang bawas, pinakawalan ko rin siya. Nang makatayo siya ay kumaripas na kagad siya ng takbo. Naglakad na ako pabalik para maisoli ang bag ng babae. Pero nang malapit na ako, may isang grupo ng mga lalaki ang biglang humarang sa daraanan ko at pinagitnaan nila ako. Nandun ang lalaking magnanakaw. Uy! Hanep pa. Talagang nagtawag ka pa ng resback ha? O ano? Dami nyo ah. Anong pinaplano nyo? Masyado ka kasing pabide. Akala mo kung sino kang hari ng Tondo. Aba, matapang ka na porkit madami kang kasama. Mas matapang ka. Kasi nakakatawa ka pa kahit alam mong dehado ka na. Hindi ka ba natatakot sa amin? At ano naman ang dapat kong katakutan sa inyo, Aber? Ba't? Huwag ka na magtapang-tapangan. Dahil alam kong bag ang buntot mo. Ang mabuti pa, bitiwan mo niyang bag kung gusto pang makauwi ng buhay. Hindi ko na muna sinagot ang snatcher. Ang ginawa ko, nag-unat-unat ako ng mga kamay at ipinakita sa kanila
ang mga nakakuyom kong kamao. Isa-isa ko silang tinignan, saka nginisian. Bali 5 sila. 3 sa kanila ang may hawak na panghampas, yung isa ay may hawak na boteng binasag at yung isa naman ay may hawak na maliit na kutsilyo. Pweh, dami mong satsat. Mabuti pa umpisa na natin ang laban dahil hindi ako susuko sa inyo. Hindi ko ibibigay ang bag na ninakaw mo. Ah, ganon. O sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Sige mga kasama, banata nyo! Isa-isa na ngang umatake ang mga lalaki. Naghanda ko, naging alerto at mabilis ang kilos. Iniwasan ko ang iba at yung isa naman, hinila ko ang kamay at agad na sinipa ng malakas. Tumilapon ang lalaki, sabay na paungol dahil sa sakit. Sunod ko namang sinalubong ang isa at agad ko itong pinagsususuntok sa muka. Nang mawalan ng balanse ang lalaki, isang malakas na sipa ang pinatama ko sa tiyan niya. Biglang tumigil sa pag-atake ang dalawa. Medyo nag-alangan sila dahil mukhang napagtanto nila na kayang-kaya ko talaga silang labanan. O ano? Di ba mga matatapang kayo? Tutulala na ba kayo dyan? Sugod! Lumabang kayo! May sa demonyo kaya hayop ka. Mga kasama, bumangon nga kayo dyan. Kayong dalawa, sige, sugurin nyo! Mukhang nabuhayan ng dugo ang mga kasama ng snatcher. Bumangon ang mga nakahiga at yung dalawa, sumugod sila. Isa sa kanila ang galing sa likod ko. Inihampas nito sa akin ang hawak niyang kahoy, kaya mabilis akong umikot at isinangga ang aking braso. Medyo napangiwi ako dahil masakit, pero agad din akong bumawi. Sinuntok ko siya ng uppercut. Bagsak siya. Anak ng putya! Ang lalaki nyo, pero puro naman palaki mga lampa. Ano? Ha? Yan na ba yun? Di man lang ako pinagpapawisan. Mga mahihinang nilalang. Ang yabang mo! Huwag kayo matakot mga kasama! Pag-isa lang yan! Sige, tirahin nyo ng bote! Ay nako, mga walang kadala-dala mga punyemas na to. Sige na nga, pagbibigyan ko na kayo. Sige, sugod! Sumunod na umatake ang lalaking may hawak na basag na bote. Sunod-sunod ang ginawa niyang paghampas sa akin. Pero mabilis ko itong naiilagan. Hindi ako makaopensa. Puro pag-iwas lang ang nagagawa ko dahil hindi ako makaatake. Nag-iingat ako. Baka ako ay tamaan. Ngunit nang magkaroon ako ng pagkakataon, yumuko ako at umikot. Sinipa ko ang alak-alakan niya at agad siyang napaluhod sa kalsada. Natumba siya. Kaya naman inapakan ko ang kamay niyang may hawak na bote. Sigaw siya ng sigaw at nabitiwan niya ang boteng hawak. O ano mga chong? Ha? Kaya pa ba? Hoy, ikaw na mayabang na snatcher ka. Ikaw na lang ang natitira ngayon. Akala ko ba kayang-kaya niyo ako? Sige na, tapusin na natin to at may gagawin pa ako. Huwag ka lalapit ha! Sige, subukan mo, papatayin kita! Ayop ka! Eh di patayin mo. Yun ay kung kaya mo. Sige na. Oh, eto. Isaksak mo na. Libreng-libre oh. Bumusina ng malakas ang isang dumaang tricycle. Dahilan para magulat at lumingon ako. Sinamantala naman ng snatcher ang pagkakataon na yon. Hindi ko napansin. Hindi ko nakita na nakalapit siya agad at naramdaman ko na lang na may bumaon na kutsilyo sa aking likod. Ah! Ay, anak ng putya. Tinamaan ako. Ano ka ngayon? Ang yabang mo kasi. Sabi ko sa'yo, huwag mo akong mamaliitin eh. Tignan natin kung makakalaban ka pang hinayupa ka. Ah, lintik na kutsilyong yan. Bakit parang ang nipis? Anong sabi mo? Mamamatay ka na nga dyan. Puro ka pa yabang. Hindi ako nagyayabang, Gonggong. Kasi hindi naman talaga ako nasaktan eh. Nakiliti lang ako. Aba, sinusubukan talaga ako ng hayop na to ah. Gusto mo sigurong dagdagan ko pa ang gripo sa likod mo eh. Dagdagan? Sige, subukan mo. Muli niya sanang isasaksak sa akin ang patalim, pero nakaiwas pa rin ako.
sa kabila ng tama ko. Napaatras ako sa sunod-sunod na pag-atake niya. Ilang sandali pa, nahawakan ko ang kamay niyang may patalim at agad ko yung piniikot. Napasigaw siya sa sakit at mas nadagdagan yun nang sipain ko ang pagkalalaki niya. Tuluyan niyang nabitawan ang kutsilyo at ako naman ay patuloy pa ring iniikot ang kanyang kamay. Ano ha? Nasaan ang yabang mo ngayon ha? Kayang pa? Aray ko! Aray! Bitiwan mo ang kamay ko! Masakit! Eh kung ayoko, gusto mo pilipitin ko palalo? Ha? Wag ka! Umawa ka! Aray ko! Puta! Ano bang klaseng tao ka? Tao pa rin naman. Medyo masama lang magalit. Sa susunod kasi, sisiguraduhin mong patay na ang kinakalaban mo bago ka magtatatalon sa tuwa. Ha? Naiintindihan mo? Ha? Ha? Oo, Master! Naiintindihan ko! Patawad na, Master Boss! Maawa ka na! Bitiwan mo na ako! Masakit! Oh, ano yan? Bakit parang naiiyak ka na sa sobrang sakit ha? Talaga namang masakit eh! Aray! Hindi ko na kaya! Makawalan mo na ako! Ganun lang yon? Oo, suko na kami. Nagkamali kami, bossing. Chief, amo. Kunin mo na yung bag, sige na. Huwag mo na lang baliin yung kamay ko. Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Anak ng putya, iyakin ka pala eh. Sige na nga. Nang bitiwan ko siya, ay agad siyang kumaripas ng takbo. Sumunod na din kagad ang mga kasama niya kahit hirap na hirap silang tumakbo. Nang masiguro kong wala na sila, ay dahan-dahan akong naglakad. Nang makita ko ang babae, ay agad kong ibinigay ang bag sa kanya. Nagpasalamat sa akin ang babae at inaabutan ako ng pabuya, pero hindi ko tinanggap. Muling nagpasalamat ang babae bago tuluyang umalis. Samantala, nang makaalis na ang babae, ay agad akong bumalik sa aking kariton. Kinuha ko ang isang kahon na may mga gamot at agad na nilinis ang sugat ko. Masakit man at mahapdi, ay tiniis ko na lang kaysa naman ma-infeksyon at siya pang ikamatay ko. Matapos malinis at malagyan ng gamot, sunod kong kinuha ang malinis na tela at binalot ito bago magpatuloy sa pangangalakal. Huminga ako ng malalim. Ay, grabe na talaga ang mga tao ngayon. Para sa pera, handang manakit at pumatay ng kapwa. Pero masakit ha. Unang beses kong nadali ha. Hayop na snatcher na yun. Sakit. Kaya mo na nga. Makapagtrabaho na nga lang ng makarami. Naglakad na ako at naghanap ng mga basurang makakalakal. Ngayon ko palang masisimulan ang aking trabaho. Ganito po ako araw-araw. Nangangalakal sa mga tambak ng basura sa tondo para kumita at makakain. Sa kalye ako lumaki. Nang mamatay ang mga magulang ko, kaya kabisado ko na ang bawat pasikot-sikot sa lugar na ito. Samantala, nang sumapit ang umaga, ay napuno ko na ang aking kariton ng mga kalakal. Habang tinutulak ito papuntang junk shop, biglang sumulpot ang matalik kong kaibigan na si Mang Ambo. Hoy, Mateo! Ano nangyari sa'yo? Napaaway ka ba? Bakit may dugo ang damit mo? Medyo lang po Mang Ambo. Napasabak po ko sa habulan at away dahil may nangangailangan po ng tulong ko. Ano ka mo? Abay, siraulo ka talaga. Pinapahamak mo talaga ang sarili mo, ano? Baka nakakalimutan mo. Hindi ka superhero para ipagtanggol ang mga nangangailangan. Tao ka lang, Mateo. Tao ka lang. Ano naman po silbi ng pagtuturo nyo sa aking makipaglaban? Kung di ko naman magagamit yun. Tinuruan kita para hindi maghanap ng gulo kundi para ipagtanggol ang sarili mo. Magkaiba yon. At ang pagtulong na sinasabi ko ay dapat ginagawa sa mga pagkakataon na kailangan mo talaga. Hindi yung may nakita ka lang na na-hold up o kaya naman ay nadapa. Tutulungan mo na kagad. Kasi naman lagi silang gumagawa ng gulo dito sa tondo Lagi silang nagbubunga ng takot sa mga taong nagpupunta rito. Gusto ko kasing magbago yung pananaw ng nakakarami tungkol sa lugar natin.
Alam niyo na, Mang Ambo. Para hindi nila tayo katakutan, di ba? Yun lang ba talaga ang rason mo, ha, Mateo? Kasi, kung yan lang, hayaan mo ang barangay at kapulisan ang gawin ang trabaho nila. Hindi ba sila ang mas dapat na nakikipaghabulan at humuhuli sa mga kriminal? Hindi ikaw na simpleng basurero lang at nakatira malapit sa tambakan. Parang wala naman po kasi mga tanod o kaya mga pulis na nagroronda sa tondo eh. Lalong-lalo na sa madaling araw. Minsan nga, ilang minuto lang sila nag-iikot sa gabi. Tapos mawawala na rin kagad. Ang krimen, Mang Ambo, wala namang oras na pinipili yan. Kung may mapahamak at wala sila, sige nga, sino magtatanggol sa mga tao? Magronda man sila o hindi, wala ka nang pakialam doon. Basta ang gusto ko, isaisip mo lagi na isa kang basurero at hindi ka pulis o tanod. Pero teka, ano ba talaga nangyari sa'yo? Yun nga ho. May hinabol akong snatcher eh. Nahabol ko naman tapos naagaw ko yung bag na dinali niya. Kaso nung pabalik na ako, bigla akong inabangan ng mga loko. Kasama niya yung 4 na kabarkada niya. Kaso, hindi sila umubra sa akin. Mahihinang mga nilalang eh. Mahina pa ba ang tawag mo dyan? Mukhang nagripuan ka nga. Sus, dapis lang to, Mang Ambo. Nalingat lang ako ng konti kaya naunahan ako ng snatcher. Pero mukhang nabalian ko naman ng kamay pagkatapos. Kumaripas ng takbo eh. Parang bata nang umangawa eh. Daples, duguan yung likod mo ah. Paano kung may tinamaan na laman loob o kaya kung napuruhan ka? Di pantay na mga paa mo ngayon. Naku, kayo talaga, Mang Ambo. Okay naman ako eh. Buhay na buhay ako. Nakakapagkalakal pa nga ako eh. Hindi naman ganong bumaon yung kutsilyo eh. Huwag na po kayo masyadong mag-alala sa akin. Tsaka malayo sa bituka to. Yakan-yaka ko to. Ay nako, at sa akin lang ay paalala. Kapag may nangyari sa iyong masama, sino mag-aasikaso sa'yo? Naku, yari ka. Itatapong ka na lamang sa stero, panigurado yan. Kung ganun man po ang mangyari, wala naman po akong magagawa. Patay na ako nun eh. Kaya nga huwag kang pabara-bara. Tulad ng sabi ko kanina, tinuruan kitang makipaglaban para kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. At hindi para maghanap lagi ng gulo. Matapos sabihin ito ng matanda, ay napabuntong hininga siya. Talagang nag-aalala siya para sa akin. Naiintindihan ko naman na dapat umiwas ako sa gulo at sa mga kriminal. Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na hindi tumulong sa mga nangangailangan. Napabuntong hininga na lang din ako, sabay tapik sa balikat niya. Alam ko namang si Mang Ambo lang ang nag-iisang tumayong pamilya ko simula nang mawala si tatay. Ayaw niya lang talaga ako na mapahamak. Makinig ka sa akin, Mateo. May panahon para magamit mo sa tama ang lahat ng mga itinuro ko sa'yo. Kaya pakiusap, huwag mo na ulit itong gamitin sa ganyang paraan. Kung may krimen, humingi ka ng tulong. Kung kailangan talaga maghanap ka ng kasama, dahil isang pagkakamali lang, pwede kang magaya sa... wala. Kalimutan mo talaga sinabi ko. Gaya ng tatay ko. Yun na nga po, Mang Ambo eh. Sabi niyo sa akin, namatay siya kasama ng nanay ko dahil sa mga kriminal. Maaga ako naulila dahil sa mga hayop na kriminal na yan. Kapag patuloy silang nanggugulo, patuloy ding dadami ang biktima sa tondo. Dadami din ang mga naulila na katulad ko. Kaya ba galit na galit ka sa kanila? Kaya ba gustong-gusto mo silang makaharap at makalaban? Opo, galit na galit talaga ako sa mga yon. Kaya nga kapag nakakakita ako ng inaapi o nabibiktima, laging sinasabi ng isip ko na huwag silang pabayaan. Dahil baka magaya sila sa magulang ko o sa akin. Paano kung may anak sila? Magiging katulad ko yung mga bata, Mang Ambo. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Mateo. Kung ako man ang nasa sitwasyon mo, ganyan din ang gagawin ko. Pero alam mo ba ang naging huling paalala ng mga magulang mo bago sila mawala? Hindi po eh. Wala naman po kayo nabanggit tungkol dyan eh. Ano po bang sinabi nila noon?
Bukod sa kailangan kitang protektahan at alagaan, kailangan din kitang ilayo sa gulo. Gaya na lamang ng mga krimen na tinutukoy mo. Gusto nila, lalo na ng tatay mo, na magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Magandang kinabukasan. Mukhang malabo na ho yan, Mang Ambo. Gaya nyo, mulat na ako sa buhay na meron sa kalsada at matagal na rin ako sa pamamasura. Kahit na nung iwas ko, paulit-ulit nang nalalapit ang gulo sa akin dahil kahit ako mismo, nakatira sa lugar na pinamamahayan ng kaguluhan at mga krimen. Yun ang batas sa kalsada. Pero kayang-kaya mong umiwas. Kung gugustuhin mo lang, kaya mong lumayo at piliing magkaroon ng payapang buhay sa kalsada. Nakikita mo ba yung iba nating mga kapwa basurero? Nangangalakal sila sa gabi pagkatapos maaga rin umuuwi at natutulog. Ligtas ang mga buhay nila dahil pinili nila ang paraan na yon. Kahit pinili po nila yon, araw-araw pa rin delikado ang buhay nila. Kagaya natin, sa kalsada lang din nakatira. Walang bahay, walang pamilya. Wala tayong lugar na matatawag na ligtas. Kaya malabo po yung sinasabi nyo, Mang Ambo. Malabong gumanda pa ang buhay ko rito. Tungkol dyan, may plano na ako para sa'yo. Gusto kong tuparin yung huling bilin ng mga magulang mo. Gusto kong umayos ang buhay mo at magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Naku, Mang Ambo Huwag niyong sabihing ipapasok niyo na naman ako sa DSWD. Napag-usapan na natin to Ayoko mapunta ron, Mang Ambo. Ayokong iwan ng tondo. Hindi ito tungkol sa DSWD. May nakausap na ako mag-asawa. Naghahanap sila ng aampunin. Saktong-sakto raw ang edad mo at bala ka sana nilang isama sa ibang bansa para doon ka na patirahin. Hanep Ampon, ibang bansa. Nagpapatawa ba kayo, Mang Ambo? Hindi na ako bata para ampunin. Sa sino ba yung mga yan? Hindi ko nga kilala ang mga yun Mabubuting tao sila, Mateo. May kaya sa buhay. Mabibigyan ka nila ng pamilyang hindi ko kailanman kayang ibigay sa iyo rito sa basurahan. Buo ang pamilya nila. May sariling bahay. Tahimik. Pamilya? Pamilya, Mang Ambo? May pamilya na ako. At kayo ang pamilya ko. Kayo nagpalaki sa akin dito sa kalsada. Tapos ngayon papamigay nyo lang ako sa mga stranghero para lang masabing nakarating ako ng ibang bansa. Huwag kang matigas ang ulo, Mateo. Mamamatay ka rito sa tundo kung ipagpipilitan mo yung gusto mo. Tignan mo nga yung likod mo, duguan. Ayaw huminto ng dugo. Baka bukas makalawa. Baka sa kabaong na kita makita. Kapag hinayaan ba kita rito? Mas gugustuhin ko pang mamatay rito, Mang Ambo. Nang alam kong kasama ko kayo. Kaysa magpanggap na anak ng mga taong hindi ko naman kadugo. Hindi po ako tutang basta-basta nyo na lamang ipapaampon. Dahil pabigat ako sa inyo. Hindi ka pabigat, anak. Tinutulungan lang kita. Tinutulungan nyo ako? Pero wag nyo akong itaboy. Hindi kita'y tinataboy. Ang sinasabi ko lang sa'yo ay isang magandang oportunidad. Doon makakapag-aral ka pa. Yayaman ka. Lahat ng gusto mo, makukuha mo. Ayoko nga po, Mang Ambo Ayoko. Ayaw mo lang maginawa buhay. Ano gusto mo? Yung manatili dito sa tondo? Sayang ang buhay mo. Kung tatanda ka lamang na katulad ko. Pero ayaw nga kitang iwan dito Hindi kaya ng konsensya ko, Mang Ambo. Tulad ng sinabi ko, ikaw ang pamilya ko. Kahit kailan, hindi kita iiwan. Pero hindi mo ko responsibilidad, Mateo. Kaya sana makinig ka naman sa akin. Ito ang gusto ng magulang mo para sa'yo. Pasensya na po kayo pero ayoko talaga. Hindi ako aalis ng tondo. Hindi kita iiwan. At hindi ko iiwan ang mga tao dito. Mahal ko po ang tondo.
Dito ako pinanganak. Dito ako lumaki. At dito ako mamamatay. At higit sa lahat, mahal ko po kayo, Mang Ambo. Pero hindi tayo magkamag-anak o magkadugo, Mateo. Paano mo nasasabi ang mga salitang yan? Di naman kailangan magkadugo para maging pamilya. Matagal na tayo magkasama rito. Kung paano niyo ako protektahan at alagaan, ganun din ang gagawin ko sa inyo. Anak ng pitong kagaw, napakatigas talaga ng bugo mo. Hindi ko na alam kung paano kita kakausapin ng matino. Pambira ka. Basta Mang Ambo, dito lang ako. Hayaan niyo na lang po kasi ako. Sa kasino na lang po magbubuhat ng mga mabibigat na bagay. At ng sako. Kung aalis ako dito, di ba? Aba, kayang-kaya ko pa naman magbuhat. Huwag mo ako minamaliit. Kaya niyo pa ba? Akala ko po hindi na Tama na nga po ang daldanan natin. Sayang na po ang oras natin Alis na ako. Iatid ko na tong kalakal ko sa junk shop. Sandali lang, Mateo. Huwag ka munang umalis. Hindi ko na hinintay ang susunod na sasabihin ni Mang Ambo. Mabilis kong itinulak ang kariton ko palayo sa kanya. Kailangan ko na makaalis kagad dahil naramdaman kong pabagsak na ang mga luwang kanina pa naiipon sa mga mata ko at ayokong makita niya na umiiyak ako. Matagal na kaming magkasama rito sa kalsada, pero ngayon ko lang talaga nasabi sa kanya ang totoong dahilan kung bakit lagi akong umaayaw sa tuwing pinipilit niya akong umalis ng tondo. Bukod kasi sa galit ako sa mga kriminal na sumisira sa lugar namin, mahal na mahal ko ang matandang yon. Siya na ang tumayong tatay ko at nag-iisang pamilya ko sa tondo. May ilang kanto rin ang nilakad ko bago ko nakarating sa junk shop sa kabilang kalsada. Mabilis kong ibinaba ang mga sako at pinatimbang ang mga nakuha kong lata, plastik at bakal. Matapos makwenta, iniabot din kagad sa akin ng barya. Bibilang-bilangin ko pa sana ang pera nang mapahinto ako paglabas ko ng gate ng junk shop. May kumpulan ng mga tao sa gitna ng kalsada. Nandun sina Kapitan Roman, kasama ang buong tropa niya at mga kandidatong konsehal. Malapit na naman kasi ang eleksyon, kaya abot tenga na naman ang ngiti ng mga ito. Ayoko talagang nakikisali sa mga ganyan. Iniliko ko ang kariton ko sa kabilang direksyon para makaiwas. Hindi ko na sana sila papansinin at tuloy-tuloy na sana akong aalis. Kaso, may biglang tumawag sa pangalan ko. Mateo! Mateo, saglit! Hindi mo man lang ako babatiin ng good morning, ha? Halika rito. May bibigay ako sa'yo. Ano ho ba yung Kapitan Roman? Huwag po kayong lalapit at hindi pa po ako nakakaligo. Galing po ako sa pangangalakal. Mabaho po ako. Ano ka ba? Walang problema ron. Hindi naman ako maselang tao. Tsaka yung pangangalakal mo. Aba, huwag mong minamani-mani yan. Disenteng trabaho yan. Hindi dapat kinakahiya, kundi dapat ay pinagmamalaki. Tama ba ako, mga kabarangay? Tumango naman at naghiyawan ang mga kasama niya. Malalakas ang mga halakak nila kahit wala namang nakakatawa sa mga sandaling yon. Seryoso ko silang pinagmasdan habang nakangiti ako ng pilit. Alam ko na kasi ang ganitong sistema nila. Nagiging mabait sila at nagpapakita ng kabutihan para manalo ulit sa susunod na eleksyon. Kadalasang target nila ay ang mga mahihirap dahil doon nanggagaling ang karamihan ng mga boto. Ilang sandali pa, mula sa kanyang leather jacket ay inilabas ni Kapitan Roman ang puting sobre. Teka, ano ho yan, Kapitan Roman? Maliit na halaga lang ito para sa inyo ni Mang Ambo. Sabihin na nating tulong pinansyal para sa mga tulad niyong hirap sa buhay ngayon. Naku, pasensya na po pero Kapitan, hindi ko ho matatanggap yan Aba, bakit naman? Ikaw talaga, Mateo. Huwag ka nang mahiya sa akin. Kunin mo na to at ibili niyo ng pagkain at kung ano mang kailangan ninyo.
Hindi ko nga po kukunin niya, Kapitan. Kasi ang gusto ko po, imbis na nagbibigay kayo ng pera sa mga tao, mas mabuti yung palakasin nyo na lang po ang seguridad dito sa baryo natin. Nagpapalakas lang po kayo para manalo na naman kayo sa susunod na eleksyon eh. Hindi naman sa ganun, Mateo. Halika nga. Mag-usap tayo sa bandaron. Teka, saan nyo ako dadaling, Kapitan? Teka! Nang akbayan ako ni Kapitan Roman, ay wala na akong magawa. Lalo na nang hilahin niya ako palayo sa mga taong seryoso na ring nakikinig sa amin. Sumunod rin ang ilan sa kanyang mga tauhan at pinalibutan nila ako na para bang may nagawa kong malaking kasalanan. Nang masiguro nilang malayo na kami, binitiwan na ako ni Kapitan. Pagkatapos ay nag-spray siya ng alkohol at halata sa mukha niya ang matinding pandidiri sa akin. Hindi na ako nagulat sa ginawa niya. Alam ko naman kasi na pakitang tao lang talaga ang lahat ng ginagawa niya. Nang matapos siyang maglinis ng kamay, ay sa kanya ako hinarap. Seryoso ang mukha niya. May problema ka ba sa akin, Mateo? Ilang beses po nang ginagawa to, ha? Ha? Pinapahiya mo ako sa mga tao, ha? Ang ayos-ayos ng pakikipag-usap ko sa'yo. Tapos puro kapilosopohan ang sinasagot mo. Po? Di naman po ako namimiloso po eh. Katotohanan lang naman po yung sinabi ko eh. Manahimik ka! Ginagawa ko na maayos ang trabaho ko bilang kapitan sa barangay natin. Binibigay ko ang pangangailangan ng mga tao. Yung mga pahagin mo, parang konti na lang sasabihin mong hindi ko ginagawa ang tungkulin ko eh. Wala po akong sinasabing ganun, Kapitan. Ngayon kung nasaktan ka o tinamaan ka, di bala ka. Suwestyon ko lang naman yun eh. Anong sabi mo? Hindi ba? Kung ginagawa mo ang tungkulin mo bilang kapitan, di sana hindi naglipa na ang mga kriminal dito. Tumahimik ka! Alam mo, pati siguro utak mo, nakasingot na ng basura eh. Kaya ganyan ka mag-isip at magsalita. Basura? Pues, mas mabuti na yata po yung amoy basura, Kapitan. Kahit papano, marangal yung kinikita ko. Kesa naman po sa inyo, panay ang amoy ng mamahaling pabango. Pero umaalingasaw na po ang amoy ng pagiging epal mo. Ba't talagang sinusubukan mo akong hayop ka? Isang tauhan ni Kapitan ang biglang sumugod sa akin at agad akong kinwelyuhan. Akma niya akong susuntukin pero hindi man lang ako kumarap. Tinitigan ko mata sa mata ang tauhan niya. Kaya naman, mas lalo silang nainis pero biglang kinabig si Kapitan nang makita niyang may mga nakatingin na tao. Teka lang, wag dito. Maraming nakakakita. Kaya tama na yan. At ikaw naman, Mateo. Akala mo kung sino kang perpekto kung magsalita. Masyado ka nagdudunong-dunungan. Bakit akala mo ba? Madali lang ang maging kapitan. Alam mo, maski ikaw ang maging kapitan dito, hindi mo din mauubos sa mga siraulo tarantado dito. Wala naman po talagang perpekto, Kapitan eh. Pero ang mali kasi, nagiging bulag, pipi at bingi ka sa mga totoong nangyayari dito. Tapos ay nagsusuot ka pa ng maskarang nakangiti. Pero sa likod naman nun, peke. Hindi ako peke. Kung lumalabas man ako ng nakangiti, yun ay dahil yun ang kailangan kong gawin. Hindi naman ako pwedeng sumimangot, magwala at magalit. Alam mo, hindi mo maiintindihan ang trabaho namin eh. Kasi wala ka naman sa sitwasyon namin. Hindi nga ho, Kapitan. Wala naman akong balak na malagay dyan sa sitwasyon nyo eh. Anak na... Mabuti naman kung ganon. Kasi, unang-una, wala ka naman talagang mararating eh. Hanggang dyan ka na lang sa pagtutulak mo ng kariton. Pilit mong pinakikialaman ang mga bagay na labas ka. Labas, Kapitan? Dito ho ako nakatire. Dito ako kumakain at natutulog sa mismong semento ng barangay nyo. Kapag may nananakaw o may nagpapatayan sa kanto, kami ang unang apektado. Kaya wag mong sabihing labas ako rito.
Kaya nga sinasabi ko sa'yo, huwag kang magmamarunong. Sunod ka na lang sa mga patakaran ko at huwag ka ng maraming kuda. Akong nasusunod dito. Sumunod ka sa agos ko. Kung kayo nasusunod, edi sana walang nakakalusot na mga kriminal. Kaso, mismo sa bakuran nyo, naglipa na sila. Baka nga magkakakuntsaba pa kayo eh. Anak na... Sumusobra ka na! Namimersonal ka na! Wala kang ebidensya sa mga binibintang mong hayop ka! Kailangan pa ba ng ebidensya, Kapitan? Kung lantarang nangyayari sa kalsada araw-araw? Huwag kayong mag-alala, Kapitan. Di naman ako magsusumbong sa itaas eh. Alam ko namang walang makikinig sa isang hamak na basurero na katulad ko. Mabuti naman at alam mo ang pwesto mo sa lugar na to. Oo, Kapitan. Alam na alam ko kung saan ako lulugar. Pero tandaan nyo to. Balang araw, yung mismong mga taong binubola nyo ngayon ang magpapabagsak sa inyo. Tumigil ka na, Mateo. Tumigil ka na! Ito na ang huling beses na babastusin mo ako bilang kapitan. Pinipilit ko maging kalmado, pero talagang kinukuha mo ang inis ko. Binabalaan kita. Hindi mo kilala ang kinakalaban mo. Oh, Kapitan, relax. Ba't nagbabanta ka na? Yan ba ang dapat na ugali ng isang leader, ha? Talagang hinahamon mo kung hayop ka. Ito na lang ang huling sasabihin ko sa'yo. Simula ngayon, mas maging maingat ka, lalo na kapag nakatalikod ka. Malay mo, baka mapahama ka ng hindi mo nalalaman. Tandaan mo rin, ako ang kapitan dito. At ikaw, isa ka lang hamak na basurero. Oo, Kapitan. Isa lang nga akong hamak na basurero. Pero kapag may nangyaring masama sa akin, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang totoong ugali nyo, Kapitan. Abot, tarantado kan talaga! Umusok na ng tuluyan ang ilong ni Kapitan Roman dahil sa matinding galit. Namula ang buo niyang muka hanggang leeg at halatang nanggigigil ang mga panga niya habang nakatitig sa akin. Yung mga tanod niya nakahanda ng sumugod. Naghihintay lang ng isang tango mula sa kanya para gulpiin ako. Pero dahil nasa gilid pa rin kami ng kalsada at may ilang taong nakatingin, pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili. Kahit na halatang sasabog na siya sa galit. Ngunit naputol ang tensyon sa pagitan namin ng kausap ko nang biglang sumulpot at magsalita si Mang Ambo. Napatingin ako kay Mang Ambo at kitang-kita sa mukha niya ang pinaghalong pag-aalala at takot sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sandali! Ano ho ba nangyayari? Ay, may problema ho ba? Mang Ambo, wala naman ho. Nag-usap lang kami nitong anak-anakan mo ng masinsinan dahil may ilang bagay kaming hindi napagkasunduan. Ganun ho ba? Naku, pasensya na ho kayo rito kay Mateo. Ako na lang po ang kakausap sa kanya. Kapitan, mangyaring tungkol ho ba saan ito? Tungkol ho sa pagiging bastos niya. Hindi siya marunong gumalang eh. Kaya pakiusap, Mang Ambo. Pakiayos naman po ang ugali niyan at baka hindi ko na matansya. Nako, ganun ho ba, Kapitan? Oo, kilala mo ko, Mang Ambo. Ayaw na ayaw kong sinisira ang araw ko. Ayoko sa mga taong kumukontra sa mga gusto ko. Ako na ho ang bahala sa kanya, Kapitan. Pasensya na ho talaga. O sige, ikaw na ang bahala dyan, Mang Ambo, ha? Tara na mga kasama. Marami pa tayong gagawing mas mahalagang bagay. Magsasalita pa sana ako para barahin si Kapitan Roman, pero agad din akong pinigilan ni Mang Ambo. Tinapik niya ako sa kanang balikat at sumenyas na tumahimik na lang ako. Wala akong nagawa at napapailing na lang dahil ipinakita na talaga ng kapitan namin ang kanyang totoong kulay. Nang mawala siya sa paningin namin, saka lang din ako pinagalitan ni Mang Ambo.
Anong ginagawa mo, Mateo? Nakipagsagutan ka ba kay Kapitan? Sinasabi ko lang naman po sa kanya yung totoo, Mang Ambo eh. Napaka-plastic kasi niya eh. Akala mo kung sinong malinis. Pero nagbubulag-bulagan lang naman sa mga katarantaduang nangyayari sa barangay natin. Kahit na! Kapitan yun, Mateo! May kapangyarihan yun at maraming mga tauhan. Isang utos lang sa mga tauhan niya, pwede tayong ipaligpit ng walang nakakaalam. Mapihira ka naman, Mateo. Hindi mo kilala ang binabangga mo. Hindi mo alam ang kaya niyang gawin. Doon natatakot sa kanya, Mang Ambo. Bakit anong gagawin niya? Papalayasin niya tayo dito? Sasaktan niya tayo? Nisubukan niya. Ayun na nga eh. Wala tayong kakampi dito kapag nagkagipitan na. Kaya nga dapat nag-iingat ka at marunong kang yumuko minsan. Hindi mo kailangan patunayan sa lahat ang tapag mo. Paano kung balikan ka nila? Hindi bahala sila. Balikan nila ako kung gusto nila. Anak ng tetego, hindi pwede ganyan. Mabuti pa mamaya ay baligo ka at magbihis. Pupunta tayo sa barangay hall. Bakit naman ho? Hihingi ka ng tawad sa kanya. Sasabihin mong hindi mo intensyon na bastusin siya. Na nagbibiro ka lang sa lahat ng mga sinabi mo sa kanya. Bakit ko naman gagawin yung Mang Ambo? Lahat ng mga sinabi ko kanina, pawang katotohanan lang yun. Sadyang hindi niya lang talaga matanggap ang totoo. Hindi mo ko naiintindihan, Mateo eh. Sunod ka na lang sa akin. Ginagawa ko ito para sa'yo. Hindi po ako hihingi ng tawad dahil wala naman po akong ginagawang mali at wala rin akong sinabing masama. Ba't ba kayo ganyan, Mang Ambo? Bakit parang takot na takot kayo sa kanya? Hindi niya gagawin yun sa akin. Masisira ang pangalan niya kapag nagkataon. Nakikiusap ako sa'yo, Mateo. Kahit ngayon lang baliin mo muna ang paniniwala mong yan. Alam kong may pinaglalaban ka, pero hindi ito ang tamang panahon para gawin mo yan. Lalo na't si Kapitan Roman ang binabangga mo. Makinig ka na muna sa akin, Mateo. Pakiusap! Nasabi ko na ang gusto kong masabi. Sige no, mauna na ako. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Huwag mo akong tatalikuran. Mateo! Mabilis kong kinabig ang kariton ko at itinulak ito pabalik sa malaking tambakan ng basura kung saan kami matutulog. Binilisan ko talaga ang lakad ko pero si Mang Ambo, walang kapagod-pagod ang sermon habang nakasunod sa akin. Pinipilit pa rin niya akong pumunta sa barangay hall para mag-sorry kay Kapitan kahit wala naman akong kasalanan. Huwag niyo na po akong pilitin, Mang Ambo. Ilang beses ko bang sinabi sa inyo? Ginagawa ko lang po kung ano ang tama. Ano ang kailangan ko pang gawin? Ha? Ang lumuhod sa harapan mo para lamang makinig ka? Nakikiusap ako. Pumunta na tayo sa barangay hall. Mag-sorry ka kay Kapitan. Huwag mong itapon niyang buhay mo ng ganun-ganun na lang. Anak ng teteng oh. Bakit takot na takot sa taong yun? Dapat niya nagagalit pa kayo sa kanya eh. Niloloko lang niya tayo. Niloloko lang niya tayong lahat. Plastic ang taong yun. Ginagamit lang tayo para sa kampanya niya. Sana nga matalo na yan sa eleksyon eh. Para matapos na mga kalokohan niya. Wala kang alam sa pinapasok mo. Wala kang kaide-ideya kung anong pwedeng gawin ng mga yun sa'yo kapag hindi ka bumaba sa ere at humingi ng tawad. Hindi mo sila kilala, Mateo. Makinig ka naman sa akin kahit ngayon lang. Buo na ang desisyon ko, Mang Ambo. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Ayoko. Mas gugustuhin ko pang makipag-upakan araw-araw sa kalsada kaysa lumuhod sa kapitan na yun at magmakaawa. Anong gusto mo? Gusto bang mangyari sa'yo ang ginawa nila sa mga magulang mo? Biglang natahimik si Mang Ambo. Maging ako ay hindi nakapagsalita ng sandaling yon. Unti-unting lumuwag ang hawak ko sa aking kariton. Gulat na gulat akong napatingin sa matanda na biglang namutla at tila nagsisi sa huling salitang binitiwan niya. Teka, Mang Ambo. Anong sabi niyo? Anong kinalaman ng mga magulang ko rito, Mang Ambo?
Anong alam niyo sa pagkamatay nila? Oo. May alam ako, Mateo. Patawarin mo ako. Matagal ko itong itinago sa'yo. Ang pamilya nila ang pumatay sa mga magulang mo. Ano? Bakit? Bakit nila pinatay ang tatay at nanay ko? Dahil katulad mo, makulit din siya at matigas ang ulo. Hindi niya masikmura ang mga maling pamamalakad ng mga nakaupo rito sa atin. Kaya naman, naging numero na kumakalaban sa pamilya nila. Teka, naguguluhan ako. Ang sabi niyo sa akin dati, pinatay sila ng mga adik. Pinatay sila ng mga walangyang kriminal. Tapos ngayon malalaman kong pamilya ng kapitan na yun na may gawa sa kanila. Ang mga kriminal na tinutukoy ko ay ang mismong mga namumuno sa atin. Sila ang totoong salot. Doon pa man, marami nang napapahamak na tao rito. Lalo na yung mga kumukontra sa kanila at sa mga utos nila. Paano nadamay ang nanay at tatay ko sa kanila? Sabihin niyo nga po sa akin lahat. Wala kayong itatago. Kasi ginusto niyang labanan ng korupsyon at patalsikin ang kapitan namin doon. Nanindigan siyang itatama niya ang lahat, lalo na ang sistema dito sa atin sa Tondo. Anong ginawa niya? Nakipag-usap siya sa lintik na kapitan, pero hindi naging maganda ang resulta nun. Pinagbantaan siya na kapag hindi titigil sa paglaban, buburahin daw siya sa mundo. Nung una akala naman niya ay nananakot lang ang kapitan. Pero hindi pala. Tinutuon ang hayop. Napapikit si Mang Ambo. Patuloy sa pag-agos ang mga luha sa kulubot niyang muka. Ako naman ay halos hindi na makahinga sa tindi ng galit na namumuo sa dibdib ko. Nag-iinit ang buong muka ko. Gusto kong sumugod pabalik sa barangay hall ngayon din at patayin si Kapitan Roman. Pero mas kailangan kong marinig ang buong kwento. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Ano po nangyari nung gabing yun? Sobrang lakas ng ulan at hangin doon. Nakasilong ako sa ilalim ng tulay kasama ang lumang kariton ko. Mahimbing ang tulog ko doon. Hanggang sa magising ako sa sunod-sunod na pag-uga ng kariton. Pagdilat ko, nakita ko ang tatay at nanay mo. Karga-karga ka ng nanay mo. Sanggol ka pa lang noon. Inahabol sila ng grupo ni Roman. Malamang ay inutusan sila ng tatay niyang kapitan. Si Roman kasi noon ang naging malupit na hitman ng tatay niya. Tapos ano po nangyari? Iniabot ka nila sa akin at sinabing itago ka. Tapos saka sila tumakbo. Kinabukasan, nakita na ang bangkay nila sa isang tambakan ng mga basura. Halos hindi na sila makilala dahil... Dahil ano? Tapusin niyo po yung kwento. Sabihin niyo po sa akin. Ang mga magulang mo, bukod sa tadtad na mga sugat at hiwa sa katawan, natagpo ang wakwak at tiyan at wala ng lamang loob. Binaboy nila ang bangkay ng mga magulang mo. Tapos hindi pa sila natapos doon. Yung bahay ninyo, sinunog nila. At yung lupa inangkin na ni Roman. Yung lupang pinagtayuan niya ng malaking bahay. Yun mismo ang lupa ng iyong tatay, Mateo. Napaluhod ako sa kalsada. Hindi ko na kinaya ang bigat ng mga narinig ko. Umalingaw-ngaw sa pandinig ko ang malakas na pag-iyak ni Mang Ambo. Habang nakahawak sa mga balikat ko, pinatay nila ang mga magulang ko. Kinuha nila ang lahat sa akin. Ngayon, alam ko na kung bakit ganun na lang kadesperado si Mang Ambo na ilayo ako kay Kapitan Roman at kung bakit gusto niya akong umalis sa Tondo. Kaya pala sobrang takot niyo tuwing nakasalubong ko si Roman. Kaya pala gusto niyo ipaampon at itaboy ako sa ibang bansa. Bakit tinayaan niyong lumaki akong walang alam, Mang Ambo? Natakot ako para sa iyo, anak.
Anong gusto mong gawin ko noon? Sabihin sa'yo ang totoo habang musmus ka pa. Para ano? Para sumugod ka sa barangay hall at magpapatay. Mateo, pamilya ng mga mamamatay tao ang kinalaban ng tatay mo. Wala akong pakialam, Mang Ambo. Alam nyo, kung sinabi nyo sana sa akin to ng mas maaga, nakapaganda sana kagad ako eh. Araw-araw ko silang nakikita. Araw-araw na nakangiti sa akin ng hinayupak na Roman na yun. Tapos siya pala ang pumatay sa mga magulang ko. Demonyo siya. Demonyo siya. Mateo, makinig ka sa akin. Ngayong alam mo na ang totoo, pwede bang umalis na tayo dito sa Tondo? Sumama ka sa akin. Uuwi tayo ng probinsya. Magtatago tayo at Hindi ako aalis ng Tondo, Mang Ambo. Dito lang ako. ano? Apat, hindi ka aalis dito. Ay pag-iinitan ka na, Kapitan. Wala akong pakialam, Mang Ambo. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ng ustisya ang pagkamatay ni natatay at nanay. Huwag mong gawin to, Mateo. Nakikiusap ako. Mamamatay ako sa pag-aalala sa'yo. Huwag kayong mag-alala. Tinuruan niyo naman akong lumaban eh. Gagamitin ko lahat ng itinuro mo. Pero ngayon, hindi na para depensa ng sarili ko sa mga snatcher, holdupper at sa mga adik. Kundi kay Roman. Pagbabayarin ko talaga ang demonyong yon. Pero Mateo, natatakot ako para sa'yo. Wala po kayong dapat na ikatakot. Iba na po ang panahon ngayon. Maaaring hindi nagtagumpay si tatay nun, pero ako, sisiguraduhin ko na magtatagumpay ako. Diyos ko, hindi ito ang inaasahan kong gagawin mo. Akala ko'y iiwas ka, pero bakit? Bakit pinipili mo pa rin pasukin ang gulo kung alam mo naman na ang sinapit ng iyong mga magulang? Dahil ayoko na pong lumaganap pa ang kasamaan nila. Ayoko nang may bata pa na matulad sa akin. At paano? Anong gagawin mo? Maraming mga mahihirap sa Tondong walang boses dahil takot silang magsalita. Kung magtutulungan tayo, kaya natin pabagsakin si Kapitan Roman para hindi na ulit siya maluklok sa pwesto sa susunod na eleksyon. Magwewelga tayong lahat, ganun ba? Sa tingin mo ba, epektibo ang paraan na yon? Hindi nagtagumpay ang tatay ko nun dahil mag-isa lang siyang lumaban para ituwid ang bulok na sistema. Pero kung marami tayo, mas maririnig tayo ng lahat, maging ng mga taong wala sa laylayan. Simula mamayang gabi, ipagkalat niyo na po sa lahat ang balita tungkol dito. At ikaw, anong gagawin mo? Ako ang tatapos ng laban ni tatay. Tumayo na ako at nagsimulang itulak na ulit ang kariton ko. Tahimik namang nakasunod sa akin si Mang Ambo. Wala ni isa sa amin ang nagtangkang magsalita. Marami ng tao sa kalsada noon. May mga bata nang naghahabulan. May mga tambay at mga tsismosa sa daan. Pinagmasdan ko silang lahat. Sila ang mga taong pinapaikot at pinagsasamantalahan ni Kapitan Roman. Sila ang mga inosenteng ginagamit niya tuwing eleksyon para manatili sa kapangyarihan ang pamilya nila. Nanlamig ang mga kamay ko sa tindi ng galit nang maisip ko ulit ang mga peking ngiti ni Kapitan Roman. Ngiting nagtatago ng demonyong bumaboy at pumatay sa mga magulang ko. Samantala, ilang minutong nakalipas at narating na namin ang pinakamalaking tambakan. Sa paligid nun, nakatayo ang maliit naming barong-barong ni Mang Ambo. Hindi na po muna ako mangangalakal maghapon. Ayos na po yung kinita ko kanina. Dito na lang po muna ako sa bahay para makapag-isip. Ikaw ang bahala, iho. Ako ba na'y magpapahinga na rin muna? O teka, heto. May binili akong pansit kanina. Kumain na muna tayo ng agahan. Sige ho. O teka lang. Meron pala akong ibibigay sa'yo. Ano ho yun? Iniwan muna ako ni Mang Ambo sa labas at tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng maliit naming barong-barong. Sinundan ko siya ng tingin. Dumiretso siya
sa tapat ng luma naming altar sa sulok. Yumuko ang matanda at may kinapa sa pinakailalim ng maliit na lamesa. Nang humarap siya pabalik sa akin, may hawak na siyang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Halatang luma na yon dahil kupas na ang barnis at makapal na ang alikabok. Pinagpagan niya yon gamit ang laylayan ng damit niya, saka lumapit sa pwesto ko at ibinigay sa akin. Nung iabot ka nila sa akin doon, kasabay nila itong ibinigay sa akin. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa iyo kapag lumaki ka na. Buntik ko na nga makalimutan eh. Dapat nung 18 ko palag ibinigay ko na ito sa iyo. Ano po ba to? Ginto ho ba? Loko-loka talaga. Nakukuha pang magbiro sa lagay natin ito. Buksan mo na lang para malaman mo. Baka mas mahalaga pa sa ginto ang laman niyan. Nang buksan ko ang kahon, isang nakatuping liham ang tumambad sa akin. May nakasulat sa labas nito na mahigpit na nagbibilin na ako lang ang pwedeng bumasa. Kaya naman nagpaalam muna ako kay Mang Ambo para mapag-isa. Naglakad ako palayo, papunta sa pinakagitna ng tambakan kung saan walang ibang makakaabala. Kinuha ko ang sulat na halos magkulay kape na ang papel sa sobrang luma. Dahan-dahan ko itong binuklat mula sa pagkakatupi at doon ko binasa ang mensahe ng tatay ko. Kung mababasa mo to ngayon, marahil ay nasa wastong edad ka na o kaya naman wala na kami sa tabi mo. Anak ko, tandaan mo tong mga mababasa mo at malalaman mo. Dahil seryoso ang unang mga pangungusap ng Liam, nagpa siya akong maupo sa isang sakong may basura. Nang maging komportable, ay ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Nagmula ang ating pamilya sa angkan ng mga mahuhusay na antingero. Sila ang mga taong lumalaban sa mga masasamang nilalang gaya ng aswang, engkanto, lamang lupa, at marami pang iba, gamit ang husay sa pakikipaglaban at kapangyarihang nagbumula sa tinatawag na mutya. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabasa, sandali ako napatingin sa kwintas na nasa kahon. Marami ng hibla ang tali nito at sa pinakadulo nun, makikita ang isang kulay puti at matulis na bagay. Para itong isang pangil ng kung anumang hayop. Ilang sandali pa, muli kong ibinaling ang tingin sa liham. May tradisyon tayong kailangang ipasa ang tungkuling ito sa mga lalaking anak ng ating henerasyon. Nagkataon na ako lang ang nag-iisang anak ng namayapa mong Lolo Carding. Kaya ako lang din ang pinagpasahan niya ng kanyang kaalaman, kakayahan at ng kanyang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, ako lang din sa ating angka ng kauna-unahang tagapagmana na hindi karapat-dapat. Kahit anong gawin ko, hindi ko kayang imulat ang kapangyarihan ng mutyang galing sa lolo mo, ang mutya ng kidlat. Pagkabigkas na pagkabigkas ko ng salitang kidlat, kusang napatigil ako sa pagbabasa. Kinilabutan talaga ako, bigla kasing nagdilim ang buong kalangitan. Kanina lang maganda pa ang sikat ng araw, pero sa isang iglap, kumapal kagad ang mga itim na ulap sa ibabaw ng tambakan. Umihip ang isang malamig at malakas na hangin. Tangay-tangay ang mabahong amoy ng mga nabubulok na basura at alimuom ng semento. Saktong-sakto ang pagbago ng panahon. Tumaas lahat ng balahibo ko sa braso at sa batok. Hindi ko maiwasang kabahan ng matindi. May kung anong mabigat at kakaibang puwersa ang biglang dumagan sa paligid. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Napalunok ako ng malalim. Nanginginig ang mga daliri ko habang ibinabalik ang tingin sa naninilaw na papel. Lalo na nang unti-unti kong maintindihan ang mga sumunod na nakasulat sa liham. Hindi lang ito basta huling habilin ng mga magulang ko. May nakakakilabot itong hiwaga. Nang malaman ng lahat na hindi ako karapat-dapat, itinakwil ako ng buong angkan. Kaya nung namatay ang lolo mo, lumuwas ako ng Maynila hanggang sa mapadpad ako dito sa Tondo. Akala ko, pwede na ako mamuhay ng tahimik at kalimutan ng nakaraan. Lalo na nung nakilala ko nanay mo. At lalo na nang dumating ka sa buhay namin ng nanay mo.
Kaya lang, bago magpatuloy ay pinunasan ko muna ang luha sa mga mata ko. Hindi ko maiwasang maging emosyonal ng mga sandaling yon dahil pakiramdam ko, kaharap ko mismo ang tatay ko. Buong buhay ko rito sa Tondo, inisip kong isa lang akong hamak na basurero na walang pinagmulan. Tapos malalaman ko na lang bigla na nagbuwis sila ng buhay para protektahan ako at ang nakatakdang kapalaran ko bilang isang antingero. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang nanginginig kong dibdib. Pinunasan ko sa laylayan ng damit ko ang mga daliri ko. Baka kasi mabasa ng pawis ang sulat. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Ibinalik ang tingin sa papel at itinuloy ang pagbabasa sa mga huling habilin niya. Kaya lang ay naiipit kami lagi sa gulo. Masyadong maraming tao ang masasama na kailangang ituwid. Kaso, hindi pala ganun kadali yun, anak. Kaya naman ginawa kong sulat na to para kung sakali man na may masamang mangyari sa amin ng nanay mo, ay maramdaman mo pa rin na may magulang kang nag-aalala para sa'yo, anak. Saka itong bagay na nasa kahon, ingatan mo sana to at sana magamit mo to sa makabuluhang gawa. Ito ang mutya ng kidlat. Nang muli kong banggitin ang salitang yon, biglang gumuhit sa kalangitan ang isang matalim na kidlat na sinundan ng napakalakas na kulog. Ngunit bago pa bumagsak ang malakas na ulan, tuluyan ko nang tinapos ang pagbabasa ng sulat. Anak, sana ay tanggapin mo ng buong puso ang mutya. At tulad ng sabi ko, gamitin mo lang ito sa tama. Panindigan mo ang magagandang prinsipyo ng pamilya natin. Hanggang dito na lamang, anak ko. Ano man ang mangyari sa amin, tandaan mo sana na mahal ka namin ng nanay mo. Matapos kong basahin ang liham, muli kong tinitigan ng kwintas na nasa loob ng kahon. Dahan-dahan kong inilapit ang kanang kamay ko para kunin yun. Gusto kong patunayan kung totoo ba talaga ang mga sinasabi ng tatay ko. Pero pagdampi ng mga daliri ko sa metal, napasigaw ako ng ubod ng lakas. Isang matinding boltahe ng kuryente ang mabilis na gumapang mula sa palad ko papunta sa buong katawan ko. Kasabay nun, sunod-sunod na yumanig ang lupa dahil sa malalakas na kulog at nakabibinging pagkidlat sa dumidilim na kalangitan. Mateo! Mateo, ano nangyayari sa'yo? Tuluyan ako napabagsak sa mga nakatambak na basura. Pero nakadikit pa rin ang kamay ko sa kwintas. Hindi ko maialis ang pagkakakapit ko doon kahit na anong pilit ko. Namanhid ang buong braso ko bago tuluyang sumara ang mga mata ko. Nakita ko ang direktang pagbagsak ng isang nakakasilaw na kidlat mula sa ulap. Tumama mismo yun sa dibdib ko. Dahil doon, tuluyan nang nawalan ng lakas ang katawan ko at nagdilim ang paningin ko. Diyos ko po! Mateo, apo! Mateo! Wala na akong matandaan pagkatapos ng pangyayaring yon. Pero makalipas ang ilang sandali, bigla akong napabalikwas ng bangon. Habol ko ang hininga ko. Basang-basa ako ng malamig na pawis. Lito akong napatingin sa paligid ko at doon ko nalaman na nasa loob na pala ako ng barong-barong namin ni Mang Ambo. May nakakumot pang lumang tela sa akin. Sobrang tuyo ang lalamunan ko. Pakiramdam ko ay ilang araw akong hindi uminom ng tubig. Kaya mabilis akong bumaba sa kama at pumunta sa kusina para uminom. Panay ang lagok ko ng tubig. Habang umiinom ay narinig ko ang boses ni Mang Ambo mula sa likod ko. Mateo! Gising ka na! Abay, salamat sa Diyos. Akala ko talaga'y mawawala ka na sa akin. Oh, Mang Ambo, ano po ba nangyari? Bakit parang gulat na gulat po kayo? Mabilis na lumapit sa akin ng matanda. Sa kanya ko niyakap ng maigpit. Halatang labis ang naging takot niya at pag-aalala sa akin. Inakala siguro niya na mamamatay na ako dahil sa nangyari. Pero habang yakap niya ako, naalala ko ang matinding kuryenteng nanggaling sa kwintas at yung nakakapasong kidlat na tumama sa katawan ko. Teka, naalala ko yung kidlat.
Tinamaan po ako ng kidlat, di ba? Paanong buhay pa ako? Saka wala akong sugat. Hindi ko rin alam, Mateo. Diyos ko, takot na takot ako nang makita kong tumaba sa'yo ang kidlat na yon. Nasunog nga yung mga basurang nasa tabi mo eh. Akala ko itutong ka na. Pero nang tignan ko mabuti, hindi naman. Nawalan ka nga lang ng malay. Isang himala ang nangyari sa iyong ito, Mateo. Nangyari po ang lahat ng to. Nang hawakan ko po ang kwintas na yun. Kwintas? Yan ba yung suot mo ngayon? Ano? Teka. Paano naisuot sa akin to? Hawak ko lang to kanina eh. Hindi ko naman to sinuot. Kayo po ba naglagay nito sa leeg ko? Hindi ah. Naglumapit ako sa'yo. Nakasuot na yan sa'yo. Baka nakalimutan mo lang na isinuot mo na pala yan. Hindi ko po alam. Pero Mang Ambo, tulungan mo akong alisin ang bagay na to. Putya, ayaw mahubad eh. Parang bumabaon po sa leg ko eh. Tulungan niyo ako, Mang Ambo. Sige na ho. Sandali. Huwag mong biglain. Baka basugat ang leeg mo. Teka, hahanapin ko labang ang dugtungan. Hinawakan ni Mang Ambo ang kwintas. Pero bigla na lang siyang tumilapon at napaupo sa sahig. Medyo ininda ng matanda ang sakit sa kanyang pagkakabagsak. Kaya naman, agad akong lumapit. Pero ayaw niyang magpahawak sa akin. Teka, sandali. Huwag ka munang lumapit. Ano yun? Anong klaseng kwintas ba yung suot mo, Mateo? Hindi ko po alam pero ayon po sa liham na iniwan po ng tatay ko, ito raw po ay pagmamayari ng isang mahusay na antingero. Antingero? Opo. Pagmamayari daw po ito ng lolo ko na ipinamana sa tatay ko at ibinigay naman niya sa akin. Nung nahawakan ko to kanina, bigla din po akong nakuryente tapos nakidlatan. Ganun pa. Eh ngayon nakakabit na yan dyan sa leeg mo. May nararamdaman ka pa bang kakaiba? Masakit ba? May init o kirot pa ba? Wala naman po. Parang normal lang. Sigurado ka? Wala talagang hapdi? O kaya naman ay parang nasusunog ang balat mo? Wala nga po. Ang gaan-gaan nga po ng pakiramdam ko eh. Aba, kakaiban talaga. Himala na nabuhay ka pa, Mateo. Sa palagay mo, may kinalaman nga ba ang kwintas na yan sa lahat ng mga nangyari? Hindi aksidente ang lahat ng to. Dahan-dahan kong hinawakan ulit ang kwintas. Sa pagkakataong ito, wala na akong naramdamang kuryente o sakit. Mainit lang ito, para bang may sariling buhay na tumitibok ng sabay sa tibok ng sarili kong dibdib. Humarap ako kay Mang Ambo, seryoso at walang takot na nakatingin sa matanda. Kung ito po ang alas na iniwan nila tatay para sa akin, gagamitin ko po ito sa kabutihan at sa paghahanap ng katarungan. Oo nga pala, mabutit na banggit mo. Alam mo bang madami nang nagrereklamo kay Kapitan Roman dito sa baryo? Ilang araw na din kasing may mga nawawalan tao. At kung matagpuan naman ay patay na. Wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Anong sabi niyo? Teka, ilang araw? Bakit ilang araw po ba akong walang malay? Aba, halos 2 linggo din, Mateo. Akala ko nga hindi ka na magigising eh. 2 linggo? Ibig sabihin habang nakaiga ko rito at walang malay, may mga pinapatay na sila dito sa baryo? Oo, Mateo, ganun nga. Sunod-sunod ang nangawala. Tapos ganun na lang ang kadiliman at kalupit ang sinasapit na mga katawan nila kapag natagpuan. Sabi-sabi ng mga tao sa skinita, baka raw may lumabas na namang aswang o kung anong halimaw mula sa dilim. Pero alam natin dalawa kung sino ang totoong may gawa niyan. Si Roman. Siya at ang mga alagad niya na nasa likod niya. Inuulit nila ang ginawa nila sa mga magulang ko. Kailangan na matigil to, Mang Ambo. Kailangan na silang tapusin. Sandali, iho, uminahon ka muna. Huwag kang padalos-dalos. Mas delikado na ngayon dahil mas maigpit na ang bantay ni Kapitan. Wala akong pakialam sa mga bantay niya. Panahon na para kumilos. Sandali lang. Kagigising mo lang eh. Makinig ka na nga muna sa akin. Mabuti pa'y kumain ka na muna. May binili akong pagkain sa karinderya. Po? Pagkain niyo po yata to eh.
Oo nga, pero ayos lang. Mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Kailangan mo magpalakas para ba isa katuparan mo ang lahat na mga gusto mong mangyari. Salamat po, Mang Ambo. Agad ko ngang kinuha ang pagkain at mabilis na nilantakan hanggang sa maubos ko ang lahat. Pagkatapos, dumiretso ako sa poso sa likod ng lumang pader na medyo tago sa paningin ng mga tao para maligo. Habang nagbabanlaw ng katawan, sumulyap ako sa dibdib ko at hinawakan ang kwintas. Nawala ang takot ko kanina at napalitan yon ng kakaibang ginhawa. Nasa isip ko na malaki ang maitutulong nito kapag tuluyan ko nang nalaman ang taglay nitong kapangyarihan. At hindi nga ako nagkamali dahil nang sumapit ang gabi, may kakaibang naganap. Habang nakatambay at nakahiga ako sa kariton ko, bigla akong napabangon nang may narinig akong tumawag sa pangalan ko. Nilibot ko ang paningin ko sa buong paligid. Walang tao, pero napakalapit ng boses sa mismong tenga ko. Mabilis akong tumayo at lumabas sa kariton. Nilingon ko ang paligid ng tambakan. Madilim at tanging ang mapusyaw na ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag sa mga nakatambak na basura. Mateo! Sino ka? Huwag kang manakot! Magpakita ka! Huwag kang matakot, Mateo. Nandito ako. Ako ang magiging gabay mo sa paglalakbay na tatahakin mo ngayon. Anong pinagsasabi mo? Nasaan ka ba? Magpakita ka! Hindi ako pwedeng magpakita sa'yo dahil wala akong katawan at wangis. Isa lamang akong gabay. May ganun? Joke ba to? Alam mabuti pa, magpakita ka na. Tama na ang lokohan, sige na! Wala akong panahon sa lokohan na to! Hindi mo ako makikita dahil nakatali ang presensya ko sa anting-anting na suot mo ngayon. Ako ang tagapag-ingat ng kapangyarihang ipinamana sa pamilya nyo. At ngayong gising na ito, ikaw ang hihirangin ko, Mateo. Tagapag-ingat? Hihirangin? Anong ibig mo sabihin? Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Kilala kita, Mateo. Kilala ko ang ama mo, pati na rin ang lolo mo. At alam ko ang matinding galit na nag-aapoy sa dibdib mo laban kay Kapitan Roman. Pero bago mo simulan ng paghihiganti at paghahanap ng katarungan, kailangan mo munang patunayan ang sarili mo. Anong patunayan? Anong pinagsasabi mo? May isang inosenteng buhay ang nasa bingit ng kamatayan sa kabilang kanto ngayon din. Dinukot siya ng mga tauhan ni Roman. Kung gusto mo magsimulang magligtas at magturo ng leksyon, makinig ka sa akin. Pumunta ka sa madilim na eskinita, malapit sa lumang pabrika. Doon mo masusubukan ang lakas na ibinigay sa'yo. Natahimik ako. Tumibok ng mabilis ang dibdib ko habang nakatitig sa direksyon ng madilim na kalsada. Naramdaman ko ang kakaibang init ng kwintas sa dibdib ko na lalo pang tumindi. Huminga ako ng malalim. Hinigpitan ang kapit sa damit ko at tumango. Sige, dalhin mo ko ron. Paghakbang ko, isang matinding dilaw na liwanag ang lumitaw sa ere sa harapan ko. Gumagalaw ito habang lumulutang, kaya walang pag-aalinlangan ko tong sinundan. Tumaha kami sa mga sirang iskinita hanggang sa huminto kami sa madilim na bahagi sa likod ng abandonadong pabrika. Doon ko narinig ang iyak at malakas na pagmamakaawa. Mabilis akong tumakbo at lumiko sa madilim na sulok para tulungan ang babae. Pero nang makalapit ako, nanlaki ang mga mata ko. 3 nilalang ang nakapalibot sa kanya. May mga tao na mukhang halimaw, may mga pangil sila at may berdeng laway na tumutulo mula sa kanilang bibig. Mahaba ang mga kuko nila sa kamay at nakabaon yun sa balat ng babaeng nanginginig sa matinding takot. Ang mga mata nila ay pulang-pula at dilat na dilat. Uminit ang kwintas na suot ko. Anak ng teteng, anong klaseng nilalang ang mga yan? Mga aswang?
Oo, Mateo. Mga aswang sila. Paano ko kakalabanin ng mga yan? Magtiwala ka lang sa iyong sariling kakayahan at tumingi ka ng tulong sa suot mong anting-anting. Nang marinig ko ito, nakita kong bumitaw ang isang aswang sa babae at dahan-dahan itong ibinaling ang ulo sa akin. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata habang nakangising inilantad ang mahahaba at matutulis nitong mga pangil. Sa isang iglap, mabilis itong sumugod sa akin. Napahawak ako sa aking kwintas at nang makalapit siya sa akin, yumuko ako at isang malakas na sipa ang ginawa ko. Nagulat ako dahil hindi lang siya basta-basta tumalsik. Tumilapon siya ng napakalayo. Mahusay! Nagawa mo, Mateo! Hindi ako makapaniwala. Grabe! Ang lakas ko! Siyang tunay. Lakas, bilis, at kakayahang tumupok ng aswang ang taglay ng iyong anting-anting. Nagustuhan mo ba, Mateo? Oo naman. Sino bang di matutuwa sa taglay na kapangyarihan ko? Ang galing! Ang angas! Kaya nga, ang galing-galing talaga ng ginawa mo. Mga Ambo, ano pong ginagawa niyo dito? Kanina pa ako nakasunod sa'yo. Hindi mo lang siguro ko napansin kanina. Dahil wala ka sa iyong sarili. Nakita kitang nagsasalitang mag-isa doon sa kaniton. Tapos naglakad ka papunta dito. Kaya sinundan kita. Hindi na po sana kayo sumunod. Delikado po dito, Mga Ambo. Hindi ko naman alam yun eh. Pero yung mga kalaban, totoo nga ang kumakalat na mga chismis. May mga aswang nga dito sa atin. Diyos ko, Mateo. Ang mabuti pa kaya umalis na tayo dito. Hindi po pwede. Kailangan kong harapin ang mga yan. Mabuti pa lumayo kayo dito o kaya naman magtago kayo para hindi na kayo madamay. Sige na po, bilisan nyo. Pero hindi kita pwede pabayaan. 3 yung kalaban mo. Ayos lang po. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi pa man natatapos ang usapan namin ay biglang may isang aswang na sumugod na naman sa akin. Nakabuka ang bibig nito at nakalitaw ang mahahaba niyang pangil. Eksakto namang uminit ang kwintas na suot ko. Ilang sandali lang, bigla itong nagliwanag. Isang sinag ng maliwanag na ilaw ang tumama sa aswang. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Sa loob lamang ng ilang segundo, unti-unting naabo ang buong katawan ng aswang hanggang sa wala nang natira kahit isang bakas. Natigilan kaming lahat. Napaatras si Mang Ambo at hindi makapagsalita. Maging ang 2 pang aswang ay napatigil at nakatitig lang sa lugar kung saan nawala ang kasama nila. Halatang hindi rin nila inaasahan ang nangyari. Ilang sandali ang lumipas bago sila nagkatinginan. Pagkatapos ay sabay silang tumalikod at tumakbo. Ang babaeng iniligtas namin ay bigla ring nataranta nang makitang nagsipagtakbuhan ang mga aswang. Mabilis din siyang tumakbo palayo nang hindi man lang lumilingon. Hahabulin ko sana sila pero mabilis akong hinawakan ni Mang Ambo sa aking braso. Tama na, Mateo, tama na. Hayaan mo na sila. Baka bitag lang yan. Mas mahalagang ligtas tayo. Tama po kayo. Sige po, umuwi na muna tayo. Tahimik kaming naglakad pabalik ng bahay namin. Pareho kaming hindi nagsasalita. Paminsan-minsan ay lumilingon si Mang Ambo sa likuran para tiyaking walang sumusunod sa amin. Hindi nagtagal nang makarating kami sa barong-barong. Siya na rin ang unang nagsalita. Jesus Mariosep, hindi ko pa rin mapaniwalaan ang nakita ko. Ako rin naman po, Mang Ambo eh. Hindi ko akalain na ganun kalakas ang anting-anting na iniwan sa akin ni tatay. Oo nga. Totoo pala talaga ang mga anting-anting. Nung kabataan ko akala ko mga kwento-kwento lang yan. Saka yung mga aswang. Ngunit totoo pala talaga sila. Grabe. Nakakatakot ang anyo nila. Ay nako. Parang isang bangungot. Hanggang ngayon ay naninindig pa rin ang mga balahibo ko. Kaya nga po eh. May kutob po kung sila ang tunay na dahilan kung bakit sunod-sunod na nawawala mga tao rito sa atin. Hindi lang simpleng patayan na nangyayari. May mas malalim at mas madilim na puwersa ang nagpapatakbo sa buong lugar na ito.
Tama ka, Mateo. Posible kayang sila din ang pumatay sa tatay at nanay mo. Kasi ang paraan ng pagpatay nila, kaparehong kapareho sa mga natatagpo ang bangkay dito. Naisip ko na po yan. Ngayong alam na natin ang totoo. Panahon na para singilin natin sila sa lahat ng inutang nila sa mga pamilyang winasak nila. Humanda sila sa akin. Susuportahan kita. Pero sa ngayon, magpahinga na muna tayo. Tumango ako pagkatapos namin mag-usap. Nahiga na kami. Pero hindi din ako masyadong nakatulog sa gabing yon dahil halo-halo ang nararamdaman ko. Isa pa, ay di rin ako pinatulog ng gabay. Humanda ka. Haharap ka kinabukasan sa isang matinding pagsubok. Ha? Ano yun? Malalaman mo bukas. Kinabukasan nga, ay biglang nakarinig kami ng ingay sa paligid. Paglabas ko, naglakad-lakad ako hanggang sa makita ko ang mga kasamahan namin na nagsama-sama sa isang lugar. Parang may tinitignan sila. Lumapit ako at nagulat. 5 bangkay ang nakahandusay sa damuhan. Wakwak ang tiyan at walang lamang loob. Lalapit sana ako, pero bigla akong inilayo ni Mang Ambo. Dito tayo mag-usap. Alam mo, lumalala na talaga ang gulo. Mukhang binabalikan na isa-isa ang mga kumukontra kay Kapitan. Ang hayop na yon. Napakaganid talaga. Walang kaluluwa. Demonyo. Bakit niya ginagawa to sa mga tao? Hindi ko alam, iho. Mabuti pa, Mang Ambo, ipaalam natin to sa mga tao para matigil na ang kababuyang ginagawa ni Kapitan. Huwag ka magpapadanos-danos. Kahit may ideya tayong kagagawa nito ni Kapitan Roman, wala naman tayong ebidensya para patunayan yon. Hindi tayo pwedeng basta na lang magturo. Baka hindi nila tayo paniwalaan. Pero siya naman talaga may kagagawa nito eh. Kahit na, baka babaligtad lang tayo kapag nagkataon. Kung ganun, gagawa ko ng paraan para mapatigil siya. Anong gagawin mo? Ako na pong bahala. O sige, kung ano man yung binabalak mo, mag-iingat ka, Mateo. Hindi na kita pipigilan dahil bukod sa marunong ka namang makipaglaban, ay suot mo pa yung makapangyarihang kwintas na yan. Kaya may tiwala ako sa'yo. Pagkalipas ng ilang oras, lumalim ang gabi. Habang nakahiga ako sa kariton at gising ang diwa, naramdaman ko ang pag-init ng kwintas sa dibdib ko. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw na naman sa isip ko ang tinig ng babaeng gabay. Sinasabi na may nangangailangan ng tulong. Ituro mo sa akin kung nasa ng mga taong nangangailangan ng tulong ngayong gabi. Sundan mo ang liwanag, Mateo. Sinundan ko ang dilaw na liwanag hanggang sa huminto ito sa isang abandonadong bahay malapit sa may tambakan ng basura. Nandito ba sila? Sigurado ka ba? Oo, nandito sila. Pumasok ka. Mag-iingat ka. Dahil may mga masasamang nilalang din sa loob niyan. Maingat akong pumasok sa sirang pinto ng lumang bahay. 10 katao ang nakita ko sa loob. Nakatali ang mga kamay at mga paa sa mga silya at poste. Laking gulat ko nang makilala ko sila. Mga kasamahan ko ito rito sa tondo na namamasura rin araw-araw. May mga pasa at sugat sila sa katawan at halatang pinahirapan bago tinalian. Tutulungan ko sana sila pero biglang may narinig ako nagsalita kaya nagtago ako at nagmasid. Nakita ko yung snatcher na sumaksak sa akin at si Kapitan Roman. Papalapit sila sa 10 lalaki na nakatali. Kapitan, ito na po yung 10 katao na hinihiling niyo po sa akin. Magaling. Talagang maaasahan ka. Oh, hetong bayad mo. Kompleto yan. Basta, huwag kang magsasalita. Huwag kang magsusumbong. Ano man ang mangyari sa mga to, huwag kang mag-iingay. Para tuloy-tuloy lang ang grasya. Opo, Kapitan. Wala po kayong magiging problema sa akin. Mabuti naman kung ganoon. Sige po,
Aalis na po, Kapitan. Kayo na po ang bahala sa mga yan. Lumabas na ang snatcher sa abandonadong bahay at naiwan si Kapitan Roman na nag-iisa kasama ang mga biyag. Nang marinig at masaksihan ko ang eksenang yun sa pinagtataguan ko, nag-init talaga ang Nag-init talaga ang buong mukha ko sa matinding inis at galit. Mukhang hindi na lang talaga korupsyon at kapabayaan ang ginagawa ng kapitan namin dahil napatunayan kong siya ang utak sa pandurukot at pagkawala ng mga tao sa lugar namin. Siya ang may kagagawan ng mga patayan. Maya-maya pa ay lumapit siya ng dahan-dahan palapit sa mga nakatali kong kasamaan. Huminto siya sa harapan ng pinakamatanda sa kanila. Hinawakan niya ito sa baba at marahas na pinilit iangat ang muka. Alam niyo ba kung bakit nandito kayo ngayong gabi? Dahil kayo magsisilbing handa bukas ng gabi sa bahay. May malaking pagsasalong magaganap. Ihahain kayo at gagamitin ko ang mga karne niyo para lahat ng tao dito maging kagaya ko. Alam niyo ba kung ano ako? Alam ko! Isa kang hayop. Isang halimaw. Ikaw may kagagawan ng mga karumal-dumal na krimen dito sa tondo. Hayop ka, Kapitan. Masahol ka pa sa demonyo. Mateo! Buhay ka pa! At sabi nila tinamaan ka doon ng kidlat noong nakaraan 2 linggo na! Ano't nandito ka? Nabuhay ako. Yun ay para pigilan ka sa mga kademonyohan mo. Ikaw? Pipigilan ako sa mga ginagawa ko? Bakit? Sino ka ba sa inaakala mo? Hindi mo pa ba nabalitaan ang pagkamatay sa isa sa mga kasamaan mo? Ano? Sinong kasamahan? Mga kasamaan mong aswang. Yung 3 aswang na muntik na mambiktima ng isang babae. Ikaw? Ikaw ang pumatay sa kanya? Hindi ko alam kasi sabi lang sa akin ng 2 kong tao. May lalaking tumulog doon sa babae. Isang taong makapangyarihan. Ikaw yun? Isang malaking kalokohan ito. Sa alingaw-ngaw pala ng tawa mo. Talagang kumukulo na ang dugo ko. O hayop ka! Isang malaking kalokohan nga to. Pero sinasabi ko na sa'yo ngayon din. Ako ang tatapos sa'yo! Ang lakas din naman ang loob mong pumunta rito na mag-isa. Anong akala mo sa sarili mo, ha? Bayani? Isang hamak na basurero ka lang. Oh, isa nga lang akong hamak na basurero. Pero ako pa rin ang tatapos sa'yo. Kaya palayain mo na ang mga yan. At ako ang harapin mo! Palayain? Sayang naman ang ibinayad ko sa mga tauhan ko. Kung gusto mo talaga silang iligtas, subukan mo muna akong patayin. Yun ay kung kaya mo. Dahil kung hindi, ako ang papatay sa'yo. At kapag napatay na kita, idaragdag ko ang laman mo sa handaan ko bukas. Pagkasabi nun, biglang nagbago ang anyo ni Kapitan Roman sa mismong harapan namin. Kumuba ang likod niya, humaba ang mga kuko at ngipin niya. Naging mabagsik ang kanyang muka. Sigaw ng sigaw ang mga kasamaan ko nang makita nila ang tunay na anyo nito. Wala pang isang kurap ng mata, sumugod siya sa akin. Hindi ko man lang nakita ang paghakbang niya. Naramdaman ko na lang ang malakas na pagtama ng matigas niyang braso sa sikmura ko. Tumalsik ako at bumagsak ng malakas sa sementong sahig. Nawalan ako ng hininga ng sandaling yon. Ramdam ko ang pagkirot ng buto sa likod ko dahil sa lakas ng pagkakabangga ko sa lapag. Napakalakas ng halimaw na yon. Aray! Ang sakit nun ah! Ano? Akala mo ba ay ganun-ganun lang ako madaling kalaban ah? Nagkakamali ka!
Pipilitin ko sanang bumangon ng mabilis. Pero agad siyang nakalapit ulit sa akin. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ibabao na sana sa dibdib ko, pero bigla siyang napatigil sa mismong ulunan ko. Biglang sumulpot si Mang Ambo. Hawak ng dalawang kamay niya ang isang mahabang 2x2. Humihingal siya at pawis na pawis. Hinampas niya ng paulit-ulit sa ulo si Roman. Teka, ulitin ko na nga lang yun, Pilito. Pipilitin ko sanang bumangon ng mabilis, pero agad siyang nakalapit ulit sa akin. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ibabao na sana sa dibdib ko, pero bigla siyang napatigil. Sa mismong ulunan ko, biglang sumulpot si Mang Ambo. Hawak ng dalawang kamay niya ang isang mahabang 2x2. Humihingal siya at pawis na pawis. Hinampas niya ng paulit-ulit sa ulo si Roman. Huwag mong sasaktan ng bata! Hayop ka! Pero hindi man lang natumba ang halimaw. Lumingon ito kay Mang Ambo. Galit na galit ang malalaki at itim na mata nito. Binitiwan ito ang atensyon sa akin at mabilis na humarap sa matanda. Umungol ito ng napakalakas. Mang Ambo, tumakbo na kayo! Lumayo kayo rito! Pero huli na ang lahat. Sa isang mabilis na galaw, inihawi ni Roman ang kanyang kamay nang may kasamang matinding gigil. Tumama ang mahahaba at matutulis niyang kuko diretso sa dibdib ni Mang Ambo. Narinig ko ang pagkapunit ng manipis na damit at balat ng matanda. Nabitiwan ni Mang Ambo ang hawak niyang kahoy. Tumagas kagad ang napakaraming dugo mula sa malalim na sugat sa dibdib niya. Bumagsak si Mang Ambo sa sahig. Napahawak siya sa kanyang sugat habang umuubo ng dugo. Matandang pakialamero! Uunahin na kita bago pa ang alaga mo! Hindi! Mang Ambo! Mang Ambo, Diyos ko! Hoy! Ako ang harapin mo, walang yaka! Ako ang kalabanin mo! Huwag mong idamay ang matanda! Nawala ang sakit sa buong katawan ko. Napalitan ng matinding pot ang buong pagkatao ko. Tumayo ako mula sa pagkakabagsak. Uminit ng gusto ang kwintas sa dibdib ko. Gumaan ang pakiramdam ng mga binti at braso ko. Dumaloy ang kakaibang lakas sa mga sugat ko mula sa anting-anting. Lumingon ulit sa akin si Roman at ngumisi. Tumutulo pa ang sariwan dugo ni Mang Ambo mula sa matutulis niyang mga kuko. Nagmamadali ka talaga, Mateo. Pagsasabahin ko na lang kayong dalawa sa impyerno ngayon din! Sumugod siyang muli sa akin. Nakabuka ang bibig niya at handa akong lapain. Pero sa pagkakataong yun, malinaw kong nakikita ang bawat paggalaw niya. Hinawakan ko ng maigpit ang kwintas. Naglabas ito ng napakaliwanag at nakakasilaw na ilaw. Direktang tumama ang liwanag sa muka at katawan ni Kapitan Roman. Nakakapaso! Ano yan? Tigilan mo yan! Napapikit siya at napatakip ng muka. Umatras ang halimaw habang umuusok ang mabalahibong balat niya sa tindi ng init. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na yon. Tumakbo ako papalapit sa kanya. Ibinuhos ko at inipon ko ang buong lakas ko mula sa anting-anting sa kanang kamao ko at buong lakas ko yung isinuntok sa kanyang panga. Tumalsik si Roman sa kabilang dulo ng kwarto. Bumangga ang likod niya sa konkretong pader. Nawasak ang bahagi ng pader dahil sa tindi ng pagkakabalandra niya. Nahulog ang mga tipak ng simento sa sahig. Walang hiya ka, Mateo! Pagpipira-pirasuin kitang hayop ka! Subukan mo! Ipakita mo ang kahayupan mo! Pero ngayong gabi, ikaw ang matatapos! At hindi ako! Matapos kong sabihin yon, ay sumugod siya ulit sa akin. Mabilis niyang iwinasiwas ang mga kuko niya sa mukha ko. Umiwas naman ako. Hinawakan ko ang braso niya gamit ang dalawang kamay ko. Dahil sa kapangyarihan ng kwintas, kinaya kong pigilin ang buong puwersa niya.
Binali ko ang braso niya ng patalikod. Narinig ko ang malakas na paglagutok ng buto niya. Aray ko! Bitiwan mo ako! Tapos ka na ngayon. Pagbabayaran mo na ang lahat ng mga kasalanan mo! Marahimik ka! Hindi ako mamamatay sa mga kamay mo! At hindi ako mamamatay nang di ko nakukuha ang buong tanda! Sa sinabi niya ay nanggigil ako. Kaya naman, hinila ko siya papalapit sa akin at itinuto ko ang nagbabagang kwintas sa mismong dibdib niya. Muling sumabog ang liwanag mula sa anting-anting. Rinig na rinig sa buong abandonadong bahay ang matinis na pagtili ni Roman. Nasunog ang balat niya. Unti-unting nagiging itim ang bahagi ng dibdib niya na malapit sa liwanag. Isang malakas na sipa sa sikmura ang ibinigay ko sa kanya. Tumilapon siya palayo at bumagsak sa gitna ng sala. Namilipit siya sa sakit habang pilit niyang pinapatay ang apoy na unti-unting umuubos sa katawan niya. Bayad mo yan sa mga magulang ko, hayop ka! Bayad mo yan sa lahat ng inosenteng pinatay mo dito sa Tondo! Tinalikuran ko ang naghihingalong halimaw. Mabilis akong tumakbo at lumapit kay Mang Ambo. Patuloy sa pagtulo ang dugo mula sa dibdib niya. Hinawakan ko ang nanginginig niyang kamay habang umiiyak ako. Mga bo, lumaban pa kayo! Dadaling ko kayo sa ospital ngayon din! Huwag niyo akong iwan! Mateo, iligtas mo sila. Tapusin mo ang kasamaan dito sa lugar natin. Humihina na ang boses ni Mang Ambo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nawalan ng malay. Yung mga nakataling kasamahan ko, humingi din sila ng tulong, kaya naman nang bitiwan ko si Mang Ambo ay agad ko silang kinalagan at agad silang tumakbo palabas. Maya-maya pa ay nakita kong namatay ang apoy na unti-unting tumutupok kay Kapitan Roman at nagbabalak siyang bumangon at tumakas. Huwag mo nang subukan tumakas, Kapitan! Tanggapin mo na ito na ang katapusan mo! Sandali! Sandali naman tayo! Mag-usap tayo! Pera ba kailangan mo? Magkano? Sabihin mo ang presyo at ibibigay ko sa iyo ngayon din! Bibigyan kita ng milyong-milyong piso! Hindi mo na kailangan pa maghanap ng basura araw-araw! Bibilang kita ng malaking bahay! Magarang sasakyan! Lahat ng gusto mo ibibigay ko! Buhayin mo lang ako! Hanggang ngayon ay wala ka pa rin naiintindihan. Wala akong pakialam sa yaman o sa impluwensya mo. Ang kailangan ko ay hustisya para sa lahat ng mga taong pinatay mo. Tumayo ako mismo sa harapan niya. Tinignan ko siya pababa. Nakakaawa ang itsura niya, pero wala akong maramdaman na kahit na anong simpatsya o awa. Akala mo, madadala mo sa kabilang buhay ang mga titulo mo at ang mga ginto mo. Mabubulok ka lang din sa lupa. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa dami ng taong tinatakot mo, kundi nasa paggalang na nakukuha mo mula sa malinis sa pamumuhay at paggawa ng tama. Itinaas ko ang kamay ko. Maigpit kong hinawakan ang nagbabagang anting-anting. Handang ibigay ang huling atake para tapusin ng tuluyan ang kasamaan sa baryo namin. Kinaladkad ko palabas ng bahay ang kapitan. Wala na siyang lakas para manlaban pa. Dinala ko siya sa malawak na bakuran. Ibinagsak ko ang mabigat at sugatan niyang katawan sa ibabaw ng lupa. Tumingala ako sa kalangitan. Hinigpitan ko ang hawak sa anting-anting sa dibdib ko at umusal ako ng munting dasal. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mabilis na binalot ng maitim at makapal na ulap ang langit. Natakpan ang maliwanag na buwan, kaya tuluyang nagdilim ang buong paligid. Ilang segundo lang, kumulog ng sunod-sunod. Agad na bumuhos ang napakalakas na ulan. Kasabay nun, isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa paligid nang bumagsak ang isang malakas at nakakasilaw na kidlat
mula sa langit. Diretso itong tumama kay Kapitan Roman. Nangisay siya sa gitna ng bakuran habang sumisigaw ng ubod ng lakas sa tindi ng sakit. Ilang saglit pa, tuluyan siyang nasunog. Natupok ang balat at buto niya hanggang sa naging abo na lang siya na unti-unting inanod ng tubig ulan. Nang natapos yon, tuluyan ang nabura sa mundo ang halimaw na sumira sa buhay namin. Dahan-dahan akong tumalikod. Basang-basa na ako sa ulan nang muli kong binalikan at nilapitan ang wala ng buhay na katawan ni Mang Ambo. Tapos na, Mateo. Mahusay ang ginawa mo. Pinatunayan mo sa aking karapat dapat kang maging may-ari ng anting-anting. Karapat dapat ba talaga ako? Hinayaan kong mamatay ang kaisa-isang lalaki na nagtaguyod at nagmahal sa akin. Hindi man lang nasuklian na magagandang ginawa niya para sa akin. Bakit ganun? Bakit naman ganito ang nangyari? Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil wala kang kasalanan. Ang kamatayan ay bahagi ng pagiging tao. Kapag may nabubuhay ay meron ding namamatay. Paulit-ulit lang ang siklo. Ang gawin mo, ipagpatuloy mo ang pagiging isang mabuting tao. Natahimik ako sa mga sinabi niya. Walang pwedeng isagot doon, kundi ang pagtanggap. Hindi ko pwedeng ibuhos ang buong oras ko sa pagsisisi dahil kailangan kong bumangon para sa sarili ko at lalong-lalo na para kay Mang Ambo. Dahan-dahan kong pinunasan ang mga luha ko sa muka. Binuhat ko ang malamig na katawan ng matanda at naglakad palayo sa abandonadong bahay. Lumipas ang mga araw at naging abala ko sa pag-aasikaso. Nailibing ko na rin sa isang pampublikong sementeryo sa Maynila ang katawan ni Mang Ambo. Labis ang pagluluksa ko sa pagkawala niya. Pero imbis na panghinaan ng loob, nangako ako sa harapan ng puntod niya. Tinanim ko sa isip ko na tutuparin ko ang pangarap ng namayapa kong mga magulang at ni Mang Ambo na magkaroon ako ng maayos na buhay at kinabukasan. Bumalik ako sa pagtutulak ng kariton, pero sa pagkakataong ito, naging mas masinop ako sa bawat kilos ko. Inipon ko ang bawat bariyang kinikita ko mula sa junk shop. Nang lumaki-laki na ang ipon ko, nag-umpisa akong magtinda ng kape, tinapay at mga candy sa isang maliit na lamesa sa gilid ng kalsada. Hindi ko ginastos ang kita ko roon. Pinaikot ko ng pinaikot ang pera hanggang sa dumami ang paninda ko. Naging matyaga ako sa araw-araw na paghahanap buhay. Pagkalipas ng maraming taon, tuluyang umasenso ang maliit kong negosyo. Nakabili ako ng sariling lote rito mismo sa lugar namin at nagpatayo ako ng isang konkreto na sari-sari store. Maayos na ang pamumuhay ko ngayon, pero nakasabit pa rin sa leeg ko ang anting-anting. Pagsapit ng gabi at oras na magsara ang tindahan ko, nag-iikot ako sa mga madidilim na skinita ng baryo. Patuloy akong nakikinig sa boses ng babaeng gabay. Sinisiguro kong ligtas ang mga inosenteng tao sa tondo. Kapag may naliligaw na aswang o masasamang loob na nagbabalak manakit, mabilis ko silang tinatapos bago pa sila makapambiktima. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Pero bago po ang lahat, gusto ko lang pong sabihin sa lahat na maging mapagmasid kayo sa paligid. Hindi lahat ng mga mabubuti sa paningin ay mabuti. Salamat po sa inyong pakikinig. More power po sa ating lahat. Muli, ako si Mateo, isang ulilang basurero sa Tondo. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa akin pong munting channel na The Voice Addict. Sana po, pindutin niyo po ang like at notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. At sana po ay mag-subscribe na rin po kayo at mag-iwan po ng isang comment. Muli, maraming salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
Hanggang sa muli, mga idol.